Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Sa pulsa CCTV. Motor taxi rider pinatay sa saksak ng sakay niyang pasahero. Heto naman ang viral. Talaga dito. Tatakbo pa eh. Ano ka dito? Teacher. Gabriel Go ng MMDA, pinuputakte ng batikos dahil sa paninitan niya sa isang teacher na nagmumotor ng walang helmet. Sino ba sa kanila ang mali? Si Senator Marcoleta, hindi na naka-wheelchair nang dalhin sa Quezon City Jail sa Payatas. Hindi raw bibigyan ng special treatment sa kulungan ayon sa DILG. News 5 Exclusive. Pag-atake ng mga notorious na holdapper sa pulsa video. Nagpakilalang abogado ni VP Sara, pinatulfo. Si attorney, scammer pala. Usapang prenup naman. Gaano nga ba ito kahalaga at kailangan ba talaga yan bago magpakasal? Eto na nga. Bea Alonzo, nag-post na ng wedding photos nila ni Vincent Ko. Pinagsasaksak hanggang sa mapatay ang isang motor taxi rider sa Caloocan. Ang suspect, ang kanyang pasahero, na isa pa lang holdapper. Naaresto naman ang suspect nang muli siyang magnakaw sa ibang lugar at doon na siya kinuyog ng taong bayan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang paghinto ng isang motorcycle taxi sa Barangay 20, Caloocan City. Bumaba ang pasahero nito. Pero imbis na magbayad, bigla nitong inundayan ng saksak sa tagiliran ang nakatalikod na rider. Napasigaw ang rider at natumba kasama ang kanyang motorsiklo. Hindi na nahagip ng CCTV pero maririnig ang pagdaing ng rider habang patuloy na sinasaksak ng lalaki. Maya-maya muling makikita ang rider na tumatakbo na palayo. Ang nanaksak na lalaki naman, itinayo ang naiwanang motorsiklo. Sinigawan siya ng mga naakita kaya tila nataranta ang lalaki at sandaling nabitawan ang motorsiklo. Pero agad niya itong binalikan at tuluyan ng tinangay. Sa hiwalay na kuha, makikita naman ang rider na naglalakad at tila nanghihina na habang humihingi ng saklolo. Papunta na dito. Akala namin ano nangyari, humihingi sa saklolo. Dito mahul yung mga aso. Habang humihingi sa saklolo, umano siya ng dugo. Sumusukan na ng dugo. Tumulong ang mga tanod ng barangay para dalhin sa ospital ang rider. Pero huli na raw ang lahat. Umiikot na po doon sa semento eh. Parang gusto talagang alumpetsa yung parang gusto talagang mabuhay pa. Agad mo dinala sa ospital po. Pagdating din po, wala na po. Matapos ang ilang oras, isang rider ang kinuyog ng taong bayan sa Longos, Malabon matapos bang hold up. Sa verification ng Malabon Police, napag-alaman na ang nahuli nilang hold-upper ay ang nanaksak na karnaper sa Caloocan. Hold-upin niya lang yung tao, may dalang cellphone worth 7,000. Yung cellphone kinuha niya, kaya lang naabutan siya ng mga tao doon. At nahuli siya doon sa pinangyarihan ng insidente. Doon sa pag-hold up niya, mayroong mga nakakitang tao doon sa palibot. Kaya pinagtulungan siya at yun nga, sa galit ng mga tao, nabugbog siya. Bugbog sarado ang suspect na agad ding umamin sa krimen. Nabigla lang po ako. Hold upin lang po. Pasensya po sir, hindi naman po sinasadya. Patawad po. Base sa investigasyon, ilang beses na rin daw nasangkot sa holdapan at karnaping ang suspect. Ang estilo raw nito ay mag-book sa mga motor taxi app. Matapos ito ay hold upin ng rider at aagawin ng kanyang motorsiklo. Hindi naman matanggap ng pamilya ng rider ang sorry ng suspect. Biyudo na ang rider na kinilalang si Fabio Norbete Jr. Naulila niya pa ngayon ang 3 taong gulang niyang anak na may autism. Masakit kasi
yung wala siyang kalaban-laban. At naghahanap buhay lang po siya. Siya po yung sumusuporta sa amin. Meron po siyang anak na maliit. 3 years old po. Yun, 1 month pa lang yun, namatay na yung nanay niya. Siya yung bumibili ng gatas, ng diaper. Kung siya yung bumibili ng bigas namin. Siya nagbabayad ng tubig. Sa ngayon, humihiling ang pamilya ng biktima ng tulong para sa pagpapalibing kay Fabio at sa pagkakataong mapatherapy ang anak nito. Sinampanan ng kasong robbery, carnapping at homicide ng suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Hinablot ng riding in tandem ang mamahaling cellphone ng isang Koreano sa Maynila. Naaresto kalaunan ang isa sa mga suspect, pati na ang kasabwat nitong buyer. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco, exclusive. Sa pulsa kuha ng CCTV ang paglapit ng riding in tandem sa isang Korean national sa kanto ng Pedro Hill at ng El Guerrero Street sa Malate, Maynila. Hinablot nila ang cellphone ng dayuhan sa kadali-daling sumibat. Hinabol ng biktima ang mga kawatan pero hindi niya ito naabutan. Humingi na lamang siya ng tulong sa mga pulis. Sa tulong ng backtracking sa mga CCTV at GPS ng cellphone, natunton at inaresto ang isa sa mga suspect sa Quezon City. Nakumpiska rin ang motorsiklong ginamit sa krimen, pati na ang iba't ibang plaka at mga damit na isinusuot umano ng mga suspect kapag gumagawa ng krimen. Kalaman po namin ang suspect ay may mga previous cases ng carnapping din. At sa katunayan po, nung check namin yung records, ay may existing po siyang warrant of arrest. Yung motor na pong kanilang ginamit, ay yun din ang kinaso sa kanya na nakarnapping. Hindi naman nabawi ang cellphone dahil naibenta na umano ito ng isa pang suspect. Ayon sa mga pulis, bago pa man magnakaw ang mga suspect, may nakausap na ng buyer ang mga ito. Agad naman nagkasa ang mga otoridad ng entrapment operation para mahuli ang mga nasabing buyer. Nag-communicate kami sa buyer para magbenta ulit ng another cellphone, seemingly na magbebenta po ulit kami. Ang bilis pong dumating nung buyer. So alam po namin na part po ito ng grupo na alam niya pag may bagong nakaw, siya agad ang bumibili. Nahuli rin ang umano'y pinagbentahan ng cellphone. Nabawi rin ang ninakaw ng cellphone na nagkakalaga ng 86,000 pesos. Sinampahan na ng kaukulang reklamo ang mga suspect habang tinutugis ang isa pa nilang kasabwat. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Nakaengkwentro ng mga pulis ang 2 hold-upper sa Makati City. Isang patay habang sugatan ang kasabwat niya. Nagbabalik si Nina Ong Pauco, exclusive. July 10 nang dumating ang isang lalaking nakapayong sa labas ng isang bahay sa Makati City pasado alas 6 ng gabi. Kumatok ang lalaki sa pinto at habang naghihintay, may nakakapoting riding in tandem na humito sa tapat nito. Bumaba ang angkas at lumapit sa lalaki. Agad na may hinablot mula sa batok ng lalaki na nudok ng baril. Kaya napaatras din ang biktima. Dito na humarurot palayo ang riding in tandem. Sinundan pa ng biktima ang mga kawatan pero hindi niya na ito naabutan. Hindi pa natapos dyan ang tandem na suspect. Dahil bandang alas 8 ng gabi nung araw ding yun, ninoban naman nila ang isang cafe at hinold up ang mga customer. Sa takot, napayuko na lang ang iba. Pinagkukuha ng dalawang ilang gamit ng mga customer. Sa backtracking, nakita una na pala nilang hinarangan at hinold up ang isang rider. Natumba pa nga ang rider nang mapigilan ito ng isa sa mga suspect. Itong nakarang buwan lang, isang rider din ang nabiktima ng notorious partners in crime. Tinutukan nila ng baril ang biktima habang pilit nilang kinukuha ang bag nito. Nang makatakas ang mga suspect, hinabol pa ito ng biktima at ilang residente pero hindi na rin naabutan. Marami na po itong mga nabiktima din po sa area and ang isa sa gawa ng nga po nila is kung meron po silang makita mga individual na may mga alahas po ay yun po, kinukuha po nila. Pero ang mga pagnanakaw nilang yan may hangganan din.
Dahil nito lamang Lunes, nasawi ang isa sa holdupper na si alias Onyok matapos makaengkwentro ang mga pulis. Sugatan naman ang angkas niyang si alias Kenneth at patuloy na ginagamot sa ospital dahil sa tama ng bala sa likod. Ayon sa mga otoridad, rumesponde sila nang humingi ng tulong ang isang online reseller na hinold up din ng mga sospek. Si alias Onyok, may mga kaso na rin po theft and anti-gambling law, and meron din po siyang kidnapping na case. And ito naman pong suspect na si alias Kenneth ay meron din pong robbery cases. Na-recover sa kanila ang motorsiklo, 2 9mm na pistol at revolver, gayon din ang mga bala, granada at nakaw ng mga alahas na aabot sa 25,000 piso ang halaga. Ang biktimang reseller kinumpirmang sa kanya ang mga nanakaw na alahas. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente at inaalam din kung may iba pa silang kasabwat. Maharap si Kenneth sa kasong robbery with homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Tiniyak ng BJMP na walang special treatment kay Senator Rodante Marcoleta na inilipat na sa New Quezon City Jail. Lumabas naman sa independent medical examination ng senador na hindi na niya kailangang manatili sa ospital. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, kumusta ang kalusugan ni Senator Marcoleta? Cheryl, dinala na nga rito sa New Quezon City Jail si Senator Rodante Marcoleta. Kasunod ito ng pagsusuri ng mga doktor kung saan lumabas sa resulta na fit to stand trial na ang senador at hindi na kailangang manatili sa PNP General Hospital. Naka-wheelchair muli sa Senator Rodante Marcoleta nang ihatid ng PNP-CIDG sa Sandigan Bayan. Para yan sa pagharap niya sa pagdinig sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 o pagtanggap ng pera o regalo ng mga public official mula sa private individuals. Bago nito, sumailalim si Marcoleta sa isang independent medical examination ng Philippine General Hospital. Ilang araw nang nananatili ang senador sa PNP General Hospital dahil sa mga iniindang karamdaman gaya ng mild pneumonia at hypertension. Pero base sa pagsusuri ng mga doktor sa PGH, normal na at bumuti na raw ang kondisyon ni Marcoleta. Ayon kay UPPGH Director Dr. Gerardo Legaspi, wala nang dahilan para manatili sa PNP General Hospital si Marcoleta. Gayunman, irerekomenda pa rin daw nila na ma-isolate ang senador ng 1 linggo. Hospital, a team of doctors from the Department of Medicine na ang mga findings na nakita ng July 6 sa PNP General Hospital nag-improve na. Yung x-ray, nag-clear up na yung pneumonia, yung kanyang hypertension, controlled na. Senator Marcoleta is fit to attend court proceedings. Naghayag ng pagkabahala ang Defense Counsel ni Marcoleta sa pagpapalipat sa kanya sa kulungan. Kinwestiyon nila kung maayos ang detention at medical facility ng New Quezon City Jail. Sabi naman ni Presiding Justice Carl Miranda, mababa ang congestion rate sa nasabing kulungan. Tiniyak na rin daw ng mga doktor ang BJMP na kaya nilang tugunan ang pangangailangan medical ni Marcoleta kung kinakailangan. Kanina nga ay hindi na naka-wheelchair at naglakad na si Marcoleta nang lumabas sa korte matapos ang pagdinig. Samantala, tiniyak naman ng BJMP at DILG na paiiralin nila ang professionalism at pagiging patas. Wala raw special treatment na ibibigay kay Marcoleta sa detention facility. Binasahan na rin ng sakdal ngayong araw ang mga kapwa-akusado ni Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Sila ang nagbigay ng campaign donation sa nooy Congressman pang si Marcoleta para sa 2025 midterm elections. Naghain sila ng not guilty plea para sa kasong plunder. Isasagawa ang pre-trial sa plunder sa August 10. Nasa 11 hanggang 13 testigo ang ihaharap ng prosecution. Reresolbahin muna ng korte ang motion to quash na inihain ni Marcoleta na humihiling na ibasura ang kaso. Saka palang tatalakayin ng korte ang inihaing petition for bail ng kampo ni Marcoleta.
Cheryl, bukod kay Senator Marcoleta ay isa pang senador ang nakakulong din dito sa New Quezon City Jail at yan nga ay si Senator Jinggoy Estrada dahil sa flood control scandal. Kanina ay tinutulan ng kampo ni Estrada itong motion to discharge ng Office of the Ombudsman para tanggalin bilang akusado itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para gawing testigo. Ayon sa Defense Counsel ni Estrada, makakasama ito. Magiging prejudicial daw ito para sa kanilang depensa. Pero submitted for resolution na ito at dedesisyonan ito ng korte bago mag-July 28. Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Pinalagaan ng magkapatid na Cayetano ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag na iimbestigahan ang bilyong-bilyong piso raw na ginastos noong 2019 Southeast Asian Games. Ay kay Senator Judge Alan Peter Cayetano na siyang chairman noon, palyado ang basihan ng NBI at tila nagmamarites lang. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Ang ginastosang Southeast Asian Games na ginanap sa Pilipinas noon pang 2019, biglang nabuhay at sisilipin daw ng National Bureau of Investigation o NBI. Sabi pa ni NBI Chief Attorney Melvin Matibag, malaking kaso raw yan. Bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA na ibinayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito. Bagamat walang pinangalanan si Matibag, ang chairman ng organizing committee noon ng 2019 SEA Games ay walang iba kundi ang ngayon Senator Judge na si Alan Peter Cayetano. Kaya naman kanina sa impeachment court, agad pumalag ang magkapatid na Cayetano. And if hindi pananakot yun, then I don't know what is. Kung hindi paninindak yun, then I don't know what is. Hindi tayo sensitive. Sanay tayo dito. Pero alam din natin kung pinapatamaan tayo, di ba? Alam natin yun. Hindi tayo tanga. Hindi ako nanggaganti. Hindi ako mababaw. Iimbestigahan mo, tingin mo may mali, iimbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Git ni Senator Pia Cayetano, dinidistract ni Matibag ang kanyang kapatid mula sa pagiging focus sa impeachment trial. Sakto raw ang timing sa nakatakdang pagsalang sa witness stand ni Matibag sa susunod na linggo. What was the intention here? To distract the minority floor leader who is one of only two lawyers right now because our other lawyer was already carted off somewhere. So dalawa lang kami. So you want to distract him. So ako na lang ang tatayo dito. Hindi na siya makakapag-aral. Yung ba intention? Because it is clearly the intention. Sa gitna ng impeachment court, nagpaliwanag si Senator Alan Cayetano na hindi raw totoong may unliquidated funds sa 2019 SEA Games. Misfire o palyado raw ang basihan ng investigasyon ng NBI at tila marites accusation lang daw ito na nakakaapekto sa integridad ng impeachment court. Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. Tingin naman ni Senator Pia, malinaw na gustong i-distract ang kanyang kapatid sa nangyayaring impeachment trial. Pati si Senator Judge Robin Padilla napatanong sa impeachment court kung normal raw ba ang nangyayari o sinasadya na raw bang targetin ang mga miyembro ng minorya. Gaya na lang ng pagkakakulong nila Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming manggamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito. Wala pang bagong pahayag si Director Matibag pero kanina bago magsimula ang impeachment trial, sinabi niyang nagkataon lang ang timing ng pag-iimbestiga. Hindi raw siya nakikipagbangayan kay Senator Alan Peter Cayetano. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na maimbestigahan natin ito ng maayos. Samantala, ayon naman kay Presiding Officer Chis Escudero, sa caucus na nila pag-uusapan ang tungkol dito. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5.
Ipinagpaliban na muna ng Senate Impeachment Court ang pagsasabpina ng tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Sa Lunes na lang daw ito pag-uusapan para mapag-aralan ng senator judges. Pero bago yan, nagsagutan muna ang defense at prosecution team kung bakit dapat at hindi dapat isapubliko ang mga naturang records. Live mula sa Senado, nagbabalik si Mayan Los Baños. Mayan, ano-ano ang mga ipinunto ng magkabilang panig? Cheryl, sa ika-6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagharap ang prosekusyon at defense teams para ilatag ang kani-kanilang puntos hinggil sa hinihiling ng prosekusyon na ipasapina ang tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte, gayon din ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Para sa prosekusyon, ang tumayo at ang nagsalita ay si House Prosecutor Chel Jokno at para naman sa defense team ay si Attorney Michael Powa. Binigyang diin ni Attorney Jokno ang mga katagang this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth and make its decisions. Buong katotohanan daw ang dapat malaman at magagawa lang yan kung maglalabas ng sapina ang impeachment court para sa mga tax at bank records ni VP Sara. Partikular sa issue ng kanyang unexplained wealth di umano. Sa statement ni Jokno, ginamit pa niya ang mga dating pahayag ni na Presiding Officer Chis Escudero at Senator Judge Alan Peter Cayetano tungkol sa impeachment noon ni dating Chief Justice Renato Corona. Narito at pakinggan natin yan. Ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. Gumanti naman ng argumento si Defense Attorney Michael Powa. Giit niya, dapat may due process ang lahat ng parte ng impeachment proceedings. Kabilang na ang pag-issue ng sapina sa tax records ng bise. Ipinunto niya ang dalawang requirements ng valid sapina sa ilalim ng jurisprudence. Ang definiteness at relevance na anya, bigo ang prosekusyon na masungkit. Pakinggan natin ito. No one is above the law. But in the same manner, no one must fall below or be outside the protection of the law. Impeachment is indeed a powerful constitutional tool. But, Your Honors, impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access. Himayin natin ang naging punto na magkabilang panig. Una, ang due process. Sabi ng defense, kapag nagsapina, parang walang due process. Hindi raw kasi pwedeng basta gamitin ang kapangyarihan na mag-issue ng sapina para lamang sa isang fishing expedition. Giit pa ni Attorney Powa ang impeachment complaint na Sabala and Cabrera na nag-aakusa sa bise ng di umano'y unexplained wealth, wala namang naipakitang financial records ng bise. Nang naisumiti lang ito sa Kamara, sinimulang maghanap ng ebidensya. Anya, hindi ganyan ang due process at protektado pa rin ng batas ang akusado. Pero buwelta ng prosekusyon, madaling sabihing confidential ang isang dokumento. Giit ni Jokno, ang hinahanap ng korte ay katotohanan na siyang dapat mangibabaw. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Due process requires, Your Honor, that we also respect the protections afforded by law on the respondent. Hindi po namin sinasabi na kung sakaling nagkamali man ang Vice-Presidente, kung sakaling may paglabag man sa batas ang Vice-Presidente noon, ay hindi na pwedeng maparusahan. Marami naman pong paraan. You can file cases against the Vice President for those infractions, preterm infractions. Pero pag impeachment po ang pinag-uusapan, we are limited to what impeachable offenses are. And again, the Supreme Court is clear about that. The real issue before this honorable court is, will the subpoenas that we are asking be issued by this court actually deprive the respondent of any form of due process?
Isa rin sa pinagtalunan ng confidentiality ng tax records at halaga nito sa pagilitis. Buwelta ng defense, hiling ng prosekusyon na pabuksan ang bank records ng respondent at tax records mula noong 2007 kung kailan hindi pa naman siya vice-presidente at hindi pa siya impeachable official. Maging ang record ng asawa ni VP Sara, hindi rin daw dapat isa publiko dahil hindi naman siya ang pinapa-impeach na opisyal. Pero ayon kay Jokno, kinilala ng prosekusyon ang kapangyarihan ng impeachment court na duminig sa impeachment case ng ilang opisyal ng gobyerno at sana daw gamitin ng korte ang extraordinary powers nito na pabuksan ang nasabing mga dokumento dahil maging sa bank secrecy law ay nakasaad daw na kabilang sa exemption ay ang impeachment case. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. That the requests of the prosecution are in fact fatally overbroad. It is a fact na noong 2007, ang respondent ay vice mayor pa lamang. Definitely not an impeachable office, Your Honors. How is that relevant? It is the position of the defense that it is not. In fact, what that is an unlimited search throughout a person's financial history. That should not be allowed. Madaling sabihin na confidential ang ilang impormasyon at dokumento. Madaling magturo ng batas. Pero ang hinahanap po ng impeachment court ngayon at sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay ang katotohanan. At ang layunin ay makamit ang pananagutan. At Cheryl, nag-caucus ang mga senador matapos nga yung oral arguments ng prosekusyon at depensa, pero tila hindi naging sapat yung oras para mapag-usapan ito at makapagbigay sila ng desisyon. Kaya paglabas nila kanina bandang mga alas 5 ng hapon ay nagdesisyon o sinabi ni Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero na ang napag-usapan nila ng kanyang mga kasamahan ay ipagpaliban muna ang desisyon at sa Lunes na lang muli sila kasi kailangan bigyan ng pagkakataon na mapag-aralan muli yung mga puntos ng prosekusyon at depensa, and then on Monday, bibigyan ng pagkakataon, Cheryl, yung mga senator judges na makapagtanong both camps, prosecution at defense, and hopefully after which ay makapagbigay sila ng desisyon kung ipapasapi na ba yung bank, tax at AMLAC records ni VP Sara at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Cheryl. So may pagdating ng Lunes, makikita natin na magbobotohan sila? Dapat, Cheryl, technically doon sa rules na aking nabasa, kapag kasi usapin ng sapina, pwede na yan na presiding officer lang talaga dapat ang nagdedesisyon yan. Pero dahil nga since nag-caucus sila, posibleng mauwi din talaga sa botohan. Pero puntahan lang muna natin yung process. Pwedeng si presiding officer muna, Cheese Escudero, ang magbigay ng desisyon, and then kung may aapila na senador, doon siya mapuput to vote. And then kunwari, gusto nila na baliktarin yung desisyon ng presiding officer, basta makakuha sila ng majority ng boto, ay pwede nilang baliktarin. Ano man yung magiging desisyon ni Presiding Officer Cheese Escudero. Pero isa rin sa posibleng senaryo, Cheryl, ay right after nilang makapagtanong sa prosecution at sa defense, ibato na agad ni Presiding Officer sa impeachment court at sila ay magbotohan na agad. Kasi nga, kontrobersyal ito at mabigat itong issue na ito ng pagpapasapina ng bank at tax records ng Vice Presidente, Cheryl. So sa Monday, aasahan natin yung magiging paglilitis ay dito lamang nakafocus sa pagsapina or hindi ng bank records. Yes. Saka ng tax. Yes, actually dapat, Cheryl, merong witness na ihaharap sa Lunes, pero sinabi ni Presiding Officer Cheese Escudero, wala munang ihaharap na witness, wala munang isasalang sa witness stand by Monday. Gusto nilang mag-focus muna sa pagdedesisyon, sa pag-aaral, lahat ng debating kailangan para makapag-come up na sila sa desisyon. Kasi, Cheryl, kailangan na rin talaga nilang desisyonan kung ipapasapina itong bank at tax records na ito. Kasi after Tuesday, yung Tuesday kasi, yan na yung last day para
para doon sa Article 4, itong pinag-uusapang grave threat at inciting to sedition, uusad na sila sa sa Miyerkules, doon na sa usapin naman ng tungkol sa mga dokumento kung saan papasok na itong mga dokumentong ito like sa confidential funds, and then yung next na article nga ay unexplained wealth. So, Cheryl, kailangan ng madesisyonan kung ipapasapi na ba o hindi, magagamit ba o hindi na ebidensya ang mga dokumentong ito. Cheryl. May anihabol ko lamang at balikan lamang natin yung issue ng pag-iimbestiga ni NBI Director Melvin Matibag dito sa 2019 SEA Games. May kinalaman ba yan sa request ni Matibag na i-move yung kanyang schedule next week? Hindi clearly sinabi o hindi nag-drive home sa point na yan kanina sila Senator Alan Cayetano. Pero kasi kung babalikan natin, merong ganong history. Dahil balikan ko nga lang, nung Lunes sa Cheryl, nakiusap kasi yung prosecution team. Baka pwedeng mapaaga yung pagharap ni NBI Director Matibag gawing Tuesday, imbis na dapat ay originally next week pa siya. Bakit? Kasi meron nga siyang convention na dapat atenan next week sa Bangkok, Thailand. Pero tumayo si Senator Alan Cayetano at hindi siya pumayag. Kinwestiyon niya yan. Kasi ang sinasabi nga niya, kami ng mga senador, nilet go namin yung mga travels namin, may mga conventions din kami. So dapat lalo na yung mga witnesses, dapat ang priority ay impeachment trial. So ang sinasabi ni Senator Alan kanina, kahit sino naman daw na opisyal ng gobyerno, same thing lang yung gagawin niya, in good faith daw, yung pag-question niya doon sa request ni Matibag na mapaaga yung kanyang appearance sa impeachment court. Pero hindi niya sinabi na baka konektado dyan na kaya siya pinapaimbestigahan. Kasi ang puntos talaga nila dyan ay ayaw nila na para bagang sinisindak-sindak sila ng isang witness gayong sila ay senator judge dito sa impeachment trial na ito, Cheryl. Maraming salamat. Mayan Los Baños. Viral ngayon ang paninikit sa isang teacher na sinita sa Parañaque dahil nagmamaneho ng walang helmet. Ang issue, hiniling ng teacher na wag na siyang videohan pero na-i-vlog pa rin siya ni MMDA Officer Gabriel Go. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Mabuel. Talaga dito. Tatakbo pa eh. Walang helmet ang motoristang guro na yan ng parahin ni Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go sa Parañaque. Teacher ka tapos wala kang helmet. Paano naman natin tuturuan ang ating mga estudyante kung ganun? Pagkahinto nito, kwenestyon ni Go kung bakit wala siyang helmet. Agad namang humingi ng tawad ang guro. Sir, baka pwede wag din aliyado sa Kaliwa kayo. Sa nyo, teacher. Blurred ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo. Rinig din na tila nakiusap ang guro na wag nang ma-videohan pero tugon dyan ni Go, naka-blur naman daw ang mukha nito. Pwede po yan sa Bayad Center. Bayad Center? Opo, pwede. 1.5 po, sir. 1.5, no helmet. Pagkakuha ng mga dokumento ng motor, dito na tinikitan ang motorista. Ang uploaded video na yan, napanood ng Teachers Dignity Coalition. Ayon kay TDC National Chairman Benjo Pasas, hindi nila sinasabing exempted ang mga guro sa traffic violation apprehension. Ang nakita lang daw nilang issue ay ang pagvideo sa pagsita sa motorista. Gayon nagsabi na ito na wag na sanang makunan pa. Bakit pa kailangan i-video? Diba? Sa amin sa DepEd, bawal yan. No? Yung nasa trabaho ka. Ganon din naman dito sana si Mr. Go. Dapat fair. No? Kaya ang tanong namin, pinapayagan ba ito nung MMDA management, nung leadership, nung chairman, ni GM? No? Kung pinapayagan ba yung ganitong ginagawa niya? Kasi dami niyang ganyan eh. Manghuhuli, naka-video, di ba? Pinagagalitan niya yung mga violators, etc. Ayon kay Basas, nagpadala na sila ng sulat at natanggap na raw ito ng MMDA. Ito bang ginagawa no ni Mr. Go ay pasok ba ito no doon sa kumbaga sa panuntunan no ng MMDA no at yun bang operations ba ng MMDA dapat ba ay naka-uniform no na agad na makikilala no identifiable yung kanilang mga personnel. Diba? Kasi nakita mo naman na casual, no? Naka-sunglasses, naka-sombrero, di ba? At gusto rin namin, no? Mas maganda nga magkausap kasi hindi naman kami nandito para awayin lang si Mr. Go. Sinusubukan pa ng News 5 na makuha ang panig ni Go at ang pamunuan ng MMDA tungkol sa issue, pero wala pa silang tugon. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel,
News 5. Nang dahil umano sa pumutok na rice cooker, higit 300 pamilya ang nasunugan sa Tondo, Maynila. Karamihan sa kanila, ang suot na damit lang ang tanging naisalba. Sa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Francis Rivera. Pasado alas 4 ng hapon na magumpisa ang sunog sa Dagupan Extension ng Tondo. Wala pang isang oras ang nakalipas, itinaas na ang antas nito sa 5th alarm dahil sa bilis ng pagkalat nito, dala na rin ng malakas na hangin. Ayon sa Manila City DRM Department, mag-aalas 9 na nang magdeklara ng fire out. Kitang-kita ang naging epekto na nangyaring sunog. Ilan sa mga kabahayang natupok ng sunog ang napulbos. Dingding at yero na lamang ang natira. Makitid at dikit-dikit na mga kabahayan na halos gawa sa light materials. Maging tayo, hirap makapasok sa ground zero. Nabutan pa natin umuusok ang natupok na bahay ni Ninyo. Mabilis daw ang naging pangyayari kaya hindi sila nakapagsalba ng mga gamit. Katabi lang din kasi nito ang bahay kung saan nagsimula ang sunog. Ang hangin papunta sa kanan hanggang sa bago po yung ikot ng hangin hanggang pumaluma. Halos po lahat ng bahay dito. Natupok na. Mas wala kami na sa pagbibigla ng pangyayari po. Matulungan po sana kami na mabigyan ng kahit mga kahoy lang po at yero. Ilang residente ang dito muna sa barangay hall nagpalipas ng gabi at sa Lacandula High School kung saan naging evacuation center ng mga apektadong pamilya. Ayon sa Barangay 163, mahigit nasa 300 pamilya at mahigit 1,000 individual ang naging apektadong residente. Pumutok na rice cooker mula sa isang bahay ang tinuturong naging sanhi ng sunog pero patuloy pa rin daw ang ginagawang investigasyon. Ano yung suot nila, yun lang yung ano nila ngayon, gamit nila ngayon. Kasi maliliit po yung iskinita. Nung babalik sila, inarang na sila kasi napuputukan yung mga kuryente po. Tinawagan po kami na sana mabigyan kami ng tulong yung mga residente ko po. Kasi wala po ano silang nakakuha na gamit ka. Pwede po banig, towel, kumot, damit po. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Francis Rivera. Tuloy-tuloy ang mainit na pagsalubong kay Pinay tennis sensation Alex Ayala na kauuwi lang mula sa Wimbledon. Makikipag-meet and greet siya ngayon sa fans sa isang mall. Live mula sa Makati City, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, excited na ba ang fans? Nandiyan na ba si Alex? Diego, hindi na nga magkamayaw yung mga fans sa paghihintay sa pagdating ni Pinay tennis sensation Alex Ayala bilang parte pa rin ng kanyang homecoming tour. Dito yan sa isang mall sa Makati City. Mula hapon pa nga lang, talagang marami na ang nakatutok para sa kanyang pagdating dahil this time around, meet and greet ang magiging event. Kanina nga, daan-daang mga tao na ang nasa gilid o paligid ng event zone para masilayan ang kanilang idolo. Ang ilan sa kanila, tanghali pa lang ay nandito na at matyagang naghihintay para sa pagdating ni Ayala. Umabot pa nga sa second floor ang haba at dami ng mga fans na nag-aabang. Ito na ang ika-4 na araw ng sunod-sunod na pag-iikot at pagbisita ni Ayala sa iba't ibang events buhat nang magbalik siya sa bansa matapos ang kanyang historic Wimbledon run. Talaga namang impressive ang naging performance ni Ayala bilang unang Pinay player na umabot sa round of 16 ng torneo na itinuturing na pinakamalaki at pinakaprestiyosong tennis spectacle sa mundo. Matatandaan na noong Lunes naman ay ginawaran ang 21 anyos na tennis pride ng Presidential Citation dahil sa kanyang ambag at karangalang ibinigay sa bansa. Sa ngayon ay record high number 26 na kasi si Ayala sa world rankings. Kaya naman, ibang serve ang gagawin ni Alex dahil inaasahang makikipagkumustahan, kwentuhan at picturean siya sa ating mga kababayan. Diego, sa mga sandaling ito nga, hinihintay na yung paglitaw ni Alex at makikita nyo sa aking likod yung dami ng mga fans na nag-aabang, nakataas na yung kanilang mga cellphone. In fact, they are chanting
yung pangalan ni Ayala para sa kanyang pagdating sa stage. At nakatanggap din tayo ng ulat no, na nauna na rin sinabi ni Alex na target niyang maglaro para sa paparating na Asian Games. Yan ay gaganapin sa Japan mula September hanggang October at isa nga sa kanyang misyon makauwi ng gintong medalya. Pero bago yan, after nitong homecoming tour ni Alex, inaasahan na ang next tournament niya ay sa Mubadala Open na gaganapin sa Washington sa mga susunod na linggo. Yan muna ang latest mula dito sa Makati City. Balik sa iyo, Diego. Maraming salamat, Ian Suyu. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. It's official. Mrs. ko na ang movie queen of her generation na si Bea Alonzo. Kumpirmado po yan sa kanyang latest Instagram post. Narito ang Frontline Showbiz Report. Tinapos na ni Bea ang mga haka-haka. Totoo nga, ikinasal na ang aktres na si Bea Alonzo sa negosyanteng nobyo na si Vincent Ko nitong July 13 sa isang simple at private civil wedding. Nagpost si Bea sa Instagram ng ilang kuha nila mula sa Makati City Hall with a caption, "Home." Isa sa mga pictures, may hawak pa silang cake na may nakasulat na "Just Married." Ang post na yan ni Bea, inulan ng pagbati mula sa mga kaibigan at fans ng aktres. Siyempre, hindi nagpahuli dyan ang isa sa kanyang closest friends, si Good Morning Kapatid host Dimples Romana. Si Bea is one of my very, very good best friends. I'm very happy for them, Mama. Alam mo, nakita ko yung mga ngiti nila. You know, you can only pray that from this day on, they get to live their lives in the most beautiful way. Nagpaabot din ng pagbati ang dating legal counsel ni Bea na si Attorney Lorna Kapunan. I wish you well, Bea. People are asking, did I make the prenuptial agreement? I wish I did. Bumati rin si Makati City Mayor Nancy Binay na kinumpirmang siya ang nagkasal sa dalawa. Dati nang napabalitang sa Spain dapat ikakasal sina Bea at Vincent noong Mayo, pero hindi nila yan kailanman kinumpirma. Pero eto pa nga mga kapatid, tilang iginuhit ng tadhana ang kasalang Bea at Vincent dahil na-predict pala ito ng isang tarot card reader para kay Bea 5 years ago sa isang vlog na na-upload noong January 2, 2021. Kaya tanong, ikakasal pa ba ako? 4 cards. Ikakasal si Miss Bea. Ay, nakita ko may magkahawak na kamay. Later on ka nga. Civil yung una eh. Ano Civil? Oo, hindi ka church una, pero medyo hidden lang. O diba? Destiny talaga! Kaya mabuhay ang bagong kasal. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, maraming nagpakilalang defense lawyer ni VP Sara at anak daw ni Marvin Agustin, scammer pala. Sa pool sa video, mangingisda sa China, tinamaan ng kidlat. At ang bagong aura ni Aura Brigela matapos magpa-nose job. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagpatulfo ang 3 lalaking nabudol ng scammer. Ang babaeng suspect nagpakilalang abogado ni VP Sara at anak daw siya ni Marvin Agustin. Pati nga raw ang mga bilyar, abay kamag-anak na rin niya. Narito ang Frontline Report. Siya si Jolan Samson, aka Alaysa Agustin. Si Samson, isa raw gulayat o big time sa mundo ng abogasya. Kaya agad nagtiwala sa mabulaklak niyang mga salita si Jose Danny Andujar at 2 pang lalaki. Pero ang plot twist, scammer pala si Samson na nakilala lang ng mga biktima online. Ang 3 lalaki dumulog sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo. Sinabi niya din sa akin, sir, na siya po ay defense counsel ni VP Sara. Oh.
Hindi ko siya nakita sa impeachment Saka hearing namin. DFA counsel din po. Sa DMW din po, sir. Saka pamangkin daw po siya ng shipping company, sir. Dami na. Hindi ko na kaya to. Bigatin pa na to. Grabe. Ano pa po, sir? Mga sinabi niya, mga name dropping. Ano, sir, anak daw siya ni Marvin Agustin. Sobrang dami na. Hindi ko na kaya to. Overloaded na tayo. Inalok daw ni Samson si Andujar na tutulungang makapasok sa trabaho bilang seaman. Siningil daw siya ng aabot ng 141,000 pesos hanggang sa bigla na lang naglaho na parang bula. Isa pang nagreklamo ang technician na si Ernesto Blanco. Iba rin ang pakilala sa kanya ni Samson. Bali na ipakilala po siya sa akin na CPA and may-ari daw po ng mga trucking business po. Meron daw po siyang sariling bigasan. Nagpakilala rin daw na nagtatrabaho sa bangko si Samson. Inalok naman si Blanco na tutulungang makakuha ng pwesto ng cellphone repair shop sa mall sa halagang 300,000 pesos. Pero pareho sila nang naging karanasan ni Andujar nang nakapagbayad na. Nabiktima rin ang security guard na si Arnel Colarte. Binentahan naman siya ni Samson ng iPhone pero hindi raw orihinal ang natanggap niya. May ni-name drop na naman nakakilala si Samson ng mang-scam. Kamag-anak daw niya si Villar, yung Villar dito sa Las Piñas, yung mayor daw. Villar ba yun? Yung anak ni Cynthia Villar. Ang dami na, okay. Sino pa po ang mga binanggit niya sa inyo, ng mga kamag-anak pa niya? Kilala daw niya si General Bato. Una ng pinabulaanan ng Integrated Bar of the Philippines na abogado si Samson. Tutulungan naman ng programa ang mga biktima na makapagsampa ng reklamong estafa laban kay Samson. Payo naman ng senador. When it's too good to be true, it's not true. Yung bang malalaman niyo po yung isang tao ng scam o yung isang tao ay scammer, kumbaga ini-overqualify niya yung sarili niya. Meaning, nagbabanggit siya ng napakarami mga bagay na mapapabilib yung kausap niya. Yun po, red flag yun na yung tao ay scammer. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Itinuturing ng person of interest ang live-in partner ng pinatay na marine biologist sa Negros Oriental. Binaril sa ulo si Kent Carpenter ng looban ng mga armadong lalaki ang kanilang bahay sa bayan ng Sibulan. Ayon sa mga pulis, hindi umano tumutugma ang salaysay ng ka-live-in ng biktima. Una na nitong sinabi na iginapos at minolestya siya ng mga salarin. Pero negatibo naman ang resulta ng kanyang vaginal swab examination. Tinitignan posibilidad kung kilala niya ang mga suspect. Isa rin sa kukwestiyonin ang kapatid niyang babae dahil madalas umano itong bumisita sa bahay ng biktima. Sa ngayon, pagnanakaw ang tinitignang motibo sa krimen. Tinangay umano ang perang nasa 75,000 pesos, isang laptop at isang binocular. Patuloy pa ang investigasyon dyan. Pinabulaanan ng prosekusyon na nabahag ang kanilang buntot kaya nila binawi ang pagsalang sa witness stand ng Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Live mula sa Senado nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong latest dyan? Yes, Julio, si NBI Director Melvin Matibag na nga yung pinakahuling testigong ipipresenta ng House Prosecution Panel para nga rito sa artikulo ng grave threats o yung pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y matapos ngang bawiin ng prosekusyon bilang testigo itong Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez at maging si Captain Belinda Bello mula nga po sa Legislative Security Bureau ng Kamara. At matapos nga po dyan, maliban dito sa dalawang ito, ay meron pang 6 na iba pang testigo ang binawi ng prosekusyon. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervy Luistro ay bukod nga po kina Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello, hindi na rin nila ipipresenta ang mga journalist na present sa online press con noong November 2024 kung saan nagbanta umano si Vice President Sara Duterte sa Pangulo at kina First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa prosekusyon, binabawi na rin nila ang pagtestigo ng sheriff na sinapak noon ng bise noong siya pa ang mayor ng Davao City. Pati na rin yung kinatawan ng PNP Firearms and Explosives Office.
Winidraw na rin yung pagpapatestigo nga sa isang psychiatrist at pati na rin po doon sa isang kaanak ng biktima ng threat o pagbabanta. Pakinggan po natin ito nga bahagi ng paliwanag ni Congresswoman Luistro. For the withdrawal ay dahil malakas na ang kaso. Kompleto na ang ebidensya. At ang sabi nga, lahat ng labis ay masama, so let us proceed to the next article. Bilang paghahanda para sa susunod na artikulo na tatalakayin ang umano'y maling paggasta ng confidential funds ni VP Sara, hinili ng prosekusyon na ipasabina yung unang 3 nilang testigo. Yan nga ay sina Marivic Pareha mula sa archives ng Kamara. Yan ay para i-authenticate at matukoy yung mga record na may kinalaman sa mga pagdinig ng Kamara kaugnay sa confidential funds ng BICE. Ipatatawag din ng 2 empleyado ng Land Bank na sina Violeta Constantino na dating branch head ng Land Bank Shaw at Nenita Camposano mula naman sa Land Bank ng DepEd branch. Nauna na nga pinabulaanan ng prosekusyon na natakot sila o di kaya'y nagkaroon sila ng pag-uusap ng defense team kaya hindi na nila isasalang bilang testigo si Attorney Lopez. Hindi na raw kasi kailangan ang testimonya niya dahil natalakay na sa paglilitis mula mismo sa abogado ng defense team ang mga kailangan sana niyang patunayan. Pakinggan po natin itong bahagi ng pahayag ni Attorney Kapunan. That became totally unnecessary because of the statements of Attorney Vinluan. Remember, he made a 4.5-minute speech the last time, and in that speech, he mentioned, and I counted, more than 10 times, that the Vice President was there, that she made this statement in front of the media asked and all that, so... Samantala, ayon naman sa defense team ng BICE, posible nilang iharap si Lopez sa witness stand. Bagamat hindi nakalista si Lopez bilang testigo ng defense, meron daw silang reserved witnesses. Pakinggan po natin itong abogado ni VP Sara. There's always that possibility, although ayokong pangunahan kasi sa ngayon, the reason why hindi namin siya nilista is hindi naman, sa tingin namin, nung ginagawa namin yung pre-trial brief, is hindi naman integral yung magiging testimony. Julius, at kahit nga hindi na isasalang bilang testigo dito si Attorney Zulaika Lopez para sa artikulo ng grave threats sa yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay nila Pangulong Bongbong Marcos, pwede pa rin po siyang ipatawag bilang testigo. Sa ilalim po kasi ng pre-trial order, nakalista pa rin sa testigo ng prosekusyon si Attorney Lopez doon po sa susunod na artikulong tatalakayin. Yan nga po yung umano'y maling paggasta ni VP Sara ng kanyang confidential funds. At abangan po natin yan sa susunod na linggo. At pero syempre, prerogative pa rin po ng prosekusyon, pag-uusapan pa rin nila kung isasalang nga ba si Attorney Zulaika at kung kailan po siya i-date or i-schedule sa pagsalang sa witness stand. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Marian Enriquez. Samantala sa ibang balita, sa pulsa video ang pagtama ng kidlat sa lalaking nangingisda sa China. Kita rin sa video na may mga residenteng nakaupo malapit sa lawa. Maya-maya, bigla na lang nagliwanag ang paligid. Dito na pala bumagsak ang isang lalaki dahil tinamaan na pala siya ng kidlat. Sa kabila niyan, himala siyang nakaligtas sa tanging mga sugat lang ang tinamo. Nawasak naman ang kanyang fishing equipment. Weather update tayo mga kapatid, tuluyan na pong nalusaw yung 2 binabantayan nating low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Sa ngayon, wala na po tayong inaasahang pang sama ng panahon in the next 2 to 3 days. Posibleng mabuo or pumasok sa loob ng ating park. Pero bago matapos ang July, meron pa po tayong posibleng isa. Dahil ayon sa pag-asa, 3 to 4 na bagyo ang ating inaasahan ngayong Hulyo. Nakatatlo na po tayo at meron pang posibleng isang bagyo bago po matapos ang ating ang buwan ng July. At kung ang impeachment trial ay nagre-recess, maaari na rin po o papunta na rin po sa recess ang habagat natin. Dahil sa ngayon, papunta po yan sa tinatawag nating monsoon break at humihina po yan ng tuluyan.
Sumasabit na lamang po yan dito sa eastern section ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Dahil po dyan, ang malaking bahagi ng ating bansa ay patuloy na makakaranas ng mainit at malinsangang panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Pero pagsapit po ng hapon, posible pa rin po yung ating mga isolated o yung mga pulo-pulo nating pagulan o thunderstorms. Yun nga yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Ganun pa man, mag-ingat pa rin po tayo dahil kapag meron tayong thunderstorms, although hindi nagtatagal, posible po yung magdulot ng malalakas na pagulan na minsan may kasama pang pagkulog at pagkidlat. At kung minsan, meron din po yung kakibat na buhawi at mga pag-ulan ng yelo o yung tinatawag nating hail. Kaya mag-ingat pa rin po mga kapatid. Dito nga sa Metro Manila, magpapatuloy po ang mainit at malinsangang panahon sa umaga hanggang tanghali at pagsapit ng hapon, bahagya pong nagiging maulap yung panahon natin. At kung may mga pagulan tayo, ito po yung mga pagulan hindi naman masyadong nagtatagal o yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Ganun pa man, sa mga lalabas ng bahay, ugalin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner Alvin Pura. Lagi may panahon para sa iyo. Susunod, convenience store sa Cainta Rizal, nilooban ng mga kawatan. Mga nanonood ng football game malapit sa kalsada, biglang inararo ng kotse. At Alas Pilipinas men's team maglalaro na kontra Cambodia para sa CV Cup sa Ilocos Sur. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Timbog ang grupo ng mga magnanakaw na naabutan pa ng mga otoridad sa nilooban nilang convenience store sa Cainta Rizal. Pero ang leader ng grupo nakatakas. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Pasado 1:00 ng madaling araw nitong Sabado, makikita ang dalawang lalaking umaaligid sa labas ng isang convenience store sa Cainta Rizal. Maya-maya, sumampa ang isa sa balikat ng kanyang kasama at may pilit na inaabot sa bandang itaas ng tindahan. Pinutol pala nila ang kable ng alarm system ng convenience store. Matapos niyan, pilit binuksan ng isang lalaki ang roll-up door sa entrance ng tindahan. Nang mabuksan nila ito, isa-isang gumapang papasok ng convenience store ang 4 na kawatan. Habang nangyayari ang pagnanakaw, na-monitor ng manager ng tindahan ang CCTV. Agad siyang nakatawag ng mga pulis. Dahil dyan, nahuli sa akto ang mga kawatan sa loob ng convenience store. Arestado ang 4 habang patuloy na tinutugis ang kasama nilang nagsilbing lookout. Siya rin daw ang leader ng grupo. Ayon sa mga pulis, nakuha sa kanila ang mga crowbar at ilang pang ginamit sa pagnanakaw. Base sa investigasyon, target ng grupo ang mismong vault ng tindahan. Tinitibag na nila yung vault, yung concrete frame ng vault. Pero hindi sila nagtagumpay dahil naabutan kaagad sila ng pulis. Kasi nandun po talaga yung pera ng store na yung benta ng store. Lumalabas din sa investigasyon ng mga pulis na parte ng malaking sindikato ang mga nahuling suspect. Modus nila ang magnakaw sa mga convenience store sa Calabarzon at Central Luzon. Involved po itong grupong to sa iba't ibang pagnanakaw, lalo na sa mga ATAP machine at sa mga convenience store. Masabing gawain na nila kasi parang organize yung kilos nila. Pulido kumbaga. Nahaharap ang mga suspect sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Piniimbestigahan na ng MNDA ang viral na paninita ni Head Special Operations Group Strike Force Gabriel Go sa isang teacher sa Baclaran, Parañaque. Ay sa ahensya, nakarating na sa kanila ang mga sulat ng iba't ibang grupo kaugnay ng insidente. Pinagpapaliwanag na rin nila sa pamamagitan ng show cause order si Go. Sa ngayon, pansamantala raw munang suspindido ang clearing operations ng MMDA. Mga kapatid, opisyal nang masusubaybayan sa Signal Platforms ang Collegiate League na NCAA para sa Season 102.
Sa naging contract signing ngayong araw, open arms ang naging pagtanggap ng parent company ng Signal na MediaQuest para sa pinakamatandang collegiate league dito sa bansa. Magtatagal ang kanilang partnership ng 2 season. Magsisimula sa September ang Season 102 ng NCAA hosted by San Beda University na mapapanood sa Free TV, Pay TV, Signal Play at One Sports platforms. We have long been trying to get into NCAA for our media group to cover it, and I'm glad finally we have succeeded in doing that. So welcome to your new home, and thank you so much. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Pageant season is waving. Opisyal na ngang ipinakilala ang mga kandidato para sa kauna-unahang Mr. Philippines. Kanya-kanya ring paandar ang 21 kandidata para sa Reyna Filipinas. Narito po ang frontline report ni News 5 Entertainment Correspondent Von Bilinar. Hindi lang basta-bastang rumampa dahil ang 21 ng mga kandidata kanya-kanyang paandar sa kanilang pagpapakilala. Opisyal na nga ipinakita sa publiko at media ang mga candidates sa inaugural batch ng Reyna Filipinas. Kabilang dito ang Miss Eco International 2025 na si Alexi Brooks ng Iloilo City na bongga ang pasabog sa entrance. I feel like it is such an advantage because I was able to represent our country internationally, and that experience alone gave me somehow peace, but also there's a pressure. Ang dating pambato ng Pilipinas sa Miss International noong 2023 na si Angelica Lopez ng Palawan, umikot-ikot at biglang lumabas sa bonggang paandar. I just feel like this is my calling po talaga. I've been in love in this industry for so long. Si Pateros Queen Christine Joy Marcelino, ala Reyna, sakay ang tila Giant Balut. Kasama rin sa mga candidate ang VMX star na si Sahara Bernales ng Pampanga. Kung hindi ako naging sexy star, kulang yung mga experience ko na ma-share ko. Nariyan din ang nag-iisang trans-Pinay na kandidatang si Ann Patricia Lorenzo ng Manila. People always think that we transgender women, we're not equal when it comes to any competition sa mga cisgender women. And by standing here alone, I know exactly na naka-inspire ako. Sa Reyna Filipinas, kukunin ang magiging pambato natin sa Miss Grand International at 2 representative sa MGI All-Stars. Ipinakilala na rin ang mga kandidato para sa Mr. Philippines. Mula Luzon hanggang Mindanao, maglalaban-laban ang nasa mahigit 50 male candidates para sa 3 korona. Ang Mr. Philippines Grand International, Mr. Philippines Model International at Mr. Philippines World Quest. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod sa pulsa CCTV, kawatan sa Malolos. Nagnakaw ng bisikleta para may pambili ng shabu. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado ang isang lalaki sa Malolos, Bulacan matapos magnakaw ng bisikleta para may pambili umano ng shabu. Sa pool sa CCTV ang kawatan na pumasok sa garahe ng target niyang bahay. Nagtakip pa ng mukha ang suspect at dali-daling tinangay ang folding bike. Nakilala ng mga biktima ang magnanakaw at agad nireport sa mga pulis. At sa hot pursuit operation, nadakip ang suspect na napagalamang lulong umano sa droga. Pag-amin niya, ibebenta niya sana ang bike sa halagang 200 pesos para ipambili ng droga. Yun nga lang, sumabog na raw ang gulong nito kaya inabandonan niya na lang sa isang basketball court. Nakakulong na ang suspect at maharap sa kaukulang mga reklamo. Sa pulsa video, ang pag-araro ng kotse sa mga nanunood ng World Cup Games sa Brazil.
ang salaring menor de edad kinuyog. Narito ang Frontline News Abroad. Sa labas ng isang bar sa Minas Gerais, Brazil, nakaupo at nanonood ng World Cup ang grupong yan. Maya-maya, inararo sila ng isang asul na kotse. Dito na nagkagulo. Ang lalaking yan agad lumapit sa bukas sa bintana ng kotse at pinaulanan ng suntok ang driver. Nang mailabas sa sasakyan ng driver, kinuyog siya. Habang ang kotse, pinagtulungang itulak pa atras para masigurong walang naipit sa ilalim. 3 ang sugatan. Isa sa kanila nagkaroon ng open fracture sa binti. Dinala sila sa ospital. Ito pa, ang driver na may kasalanan, menor de edad na 16 years old na lalaki. Depensa niya, nawalan siya ng kontrol sa sasakyan kaya sumalpok sa mga nanonood. Sa huli, hindi inaresto ang driver at nauwian sa areglo. Sa Brazil, 18 years old ang minimum age of criminal responsibility. Pero maaaring magkaroon ng intervention sa mga batang nakagawa ng krimen mula 12 hanggang 18 years old. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Umarangkada na ang opening match ng Alas Pilipinas men's team kontra Cambodia para sa 6th CV Cup. Nangyayari ang match sa Candon City sa Ilocos Sur. Sa unang set, naging dikit ang tapatan ng dalawang koponan pero naagaw ito ng Cambodia. Bagamat bumawi sa second set ang Pilipinas sa isang extended rally, inagaw ulit ng Cambodia ang momentum sa third. Ang current score, 23-25, 30-28 at 20-25. Pagkatapos niyan, makakaharap ng Pilipinas ang Indonesia sa Biyernes, July 17. At yan muna ang latest sa sports. Ako po, si Diego Dario. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, Super Latina ang peg ng bagong aura ng artista na si Aura Briguela matapos po niyang magpa-nose job. Sa vlog nga po niya, ipinakita ni Aura ang mga pinagdaanan niya mula consultation at surgery hanggang recovery. At bago kayo mag-comment ng insecure ba siya? Aba, hindi raw. Matagal na raw talagang gusto ni Aura na magpa-rhinoplasty. Ito na lang daw kasi ang kulang para maging sobrang Latina raw siya. Pero kasabay ng bagong look, isang mabigat na balita ang dumating kay Aura. May cancer daw ang kanyang ina at magsisimula na ng gamutan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, bida po sa telebisyon at social media nitong mga nakarang araw ang mga abogado. Bago po silang tawaging attorney, sumuot ang mga abogadong yan sa butas ng karayom. Ang bar exam ang pinaka-importanting laban na dapat mapagtagumpayan bago maging isang abogado. At eto mga kapatid, hindi po Professional Regulation Commission o PRC ang may hawak sa bar exam. Tanging ang Korte Suprema ang may exclusive jurisdiction sa exam na yan. Para makapasa, kailangan ng 75% na general average at dapat walang subject na bababa sa 50%. Kaya hindi sapat ang reasonable effort. Dapat may proof beyond reasonable doubt na handa ka talagang maging abogado. Pero sino ang mga naglabas ng pinakamalalakas na legal precedents sa bar? Noong 1913, si Manuel Rojas ang kauna-unahang bar top-notcher ng Pilipinas. Nakakuha po siya ng 92%. Kalaunan, naging pangulo po siya. Noong 1936, si Diosdado Macapagal ang nanguna na may 89.9%.
95%. At makalipas lang ang 3 taon, si Ferdinand Marcos Sr. naman ang nag-top na may 92.35%. Sustained dahil pareho rin silang naging pangulo ng bansa. Pero may landmark case sa kasaysayan. Si Tekla San Andres Ziga, ang unang babaeng bar top-notcher sa bansa. At hindi lang yan, 99% ang nakuha niya sa remedial law. Almost perfect na yan ha. Noong 1944 naman, tabla sa first place sina Jose Diokno at Jovito Salonga. At pareho po silang naging senador. Pero ito ang record na hanggang ngayon, wala pa rin pong nakaka-overrule. Noong 1954, nakakuha po si Justice Florence Regalado ng 96.70%. Yan na po ang pinakamataas na bar exam rating sa kasaysayan ng Pilipinas. Mga kapatid, ang bar exam ay hindi lang labanan ng mga magagaling mag-memorize. Sinusubok po nito ang tiyaga, disiplina at integridad ng mga gustong maging abogado. Dahil sa batas, hindi lang mahalaga ang marunong makipagdebate, mas mahalaga ang marunong magbigay ng hustisya na gaya ng K. Alaman ay K. Yamanan. K. Okay. Susunod, our couple Sue Ramirez at Dominic Roque pinasilip ang kanilang camping date. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pasintabi po sa mga nanunood, sensitibo ang balitang ito. Nagkalat ang dugo sa kalsada ng isang e-bike rider sa Cebu City matapos magulungan ng truck ang kanyang ulo. Sa CCTV, makikita ang biglang pagbagsak ng rider sa kalsada. Sakto namang dumaan ang truck. Ang mga motorista napatigil sa nangyari. Ayon sa pulisya, papunta sana sa klinik ang biktima para magpa-check up nang bigla itong mag-swerve at matumba. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero naideklara ring dead on arrival. Hindi pa tiyak kung bakit biglang natumba ang rider. Mahaharap ang truck driver sa kaukulang kaso. 17 ang sugatan sa jeep na bumangga sa bus sa Dinalupihan, Bataan. Pati ang poste at bakuran ng isang bahay na damay. Narito ang Frontline Report. Napaupo sa gilid ng kalsada mga pasaherong yan habang inaasikaso ng mga rescuer. Sumalpok kasi ang sinasakyan nilang jeep sa likod ng nahintong bus bandang alas 7 ng gabi kahapon. Pero matapos tumama sa bus, nagdire-diretso pa ang jeep hanggang sa sumalpok din ito sa bakod ng isang bahay at sa poste ng kuryente. Sa lakas ng impact, tumagilid o halos bumagsak na ang poste. Ayon sa investigasyon, magbababa sana ng pasahero ang jeep nang mawalan ito ng preno. Sinubukan pa umanong umiwas ng nabundol na bus, pero hindi na nito nagawa dahil sa bilis ng takbo ng jeep. Sa kabuuan, 17 sakay ng jeep ang sugatan kabilang ang driver nito. Agad naman silang narespondihan at naisugod sa paggamutan. Wala namang sugatan sa mga pasahero ng bus. Maharap ang driver ng jeep sa kasong reckless imprudence resulting in damage to properties and multiple physical injuries. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Madalas nating naririnig ang prenup kapag pinag-uusapan ang kasal. Hindi po ito yung prenup na photoshoot lang mga kapatid. Ito yung prenuptial agreement na itinuturing na karapatan ng mga magpapakasal. Kung anong ibig sabihin nito, alamin sa Frontline Report ni Mon Gualvez. Sa mga larawang ipinost ng aktres na si Bea Alonzo, kinumpirma na nga niyang kasal na sila ng negosyanteng si Vincent Co. Pero bago ito, maaalalang naun siya may umano ang sanay kasal ng dalawa noong Mayo. Sabi ng ilang showbiz insiders, dahil daw ito sa ilang hindi pagkakasundo ng prenuptial agreement o prenup, bagay na kinontra naman ng abogado ni Bea.
Sa isang pahayag, sinabi nitong malaya, may sapat na kaalaman at voluntaryong pinag-usapan at pinirmahan ni Bea at Vincent ang kanilang prenup. Wala rin daw naging legal na hadlang na nagpaantala sa pagbuo nito at kusang loob at walang kontrobersyang nilagdaan ito ng dalawa. Pero ano nga ba ang prenuptial agreement? Sabi ng abogadong si Attorney Raymond Fortun, may tuturing itong karapatan ng magpapakasal ayon sa family code. The prenup is there in order to protect or protektahan po yung isang party po na medyo nakakalamang dahil nga may kinita na siya or through our own efforts or probably dahil dun sa kanilang mga minana. No? So napoprotektahan po yung pong mga properties po na yon. May tatlong uri ng prenup sa bansa. Una, ang complete separation of property o kanya-kanyang hawak ng yaman at walang pakialamanan. Pangalawa, ang conjugal partnership of gains na nagsasabing ang yaman bago kay kasal ay sa iyo lang, pero ang kikitain habang kasal na kayo ay paghahatian. At panghuli, ang absolute community of property. Ibig sabihin yan, ang yaman ng parehong panig bago pa sila ikasal at ang mga naipon habang kasal ay pagsasamahin at 50-50 na paghahatian. Kapag walang prenup, ito ang default o umiiral na kondisyon sa batas. Madalas negatibong naiisip ng mga tao kapag binabagit ang prenup dahil sa tila kawalan ng tiwala. Pero ang usapin, hindi lang daw para sa mga mayayaman, kundi kahit nga ordinaryong mamamayan ay pwede rin daw makinabang. Sa absolute community of property, what is yours is mine and what is mine is yours. And kasama doon pati yung utang, pati yung mga obligasyon. Nilinaw din ni Attorney Fortun, tanging mga ari-arian, sweldo at iba pang kinikita lamang ang pasok sa prenup. Hindi pwedeng pinag-uusapan yung mga bagay na hindi properties. For example, kung kanino mapupunta yung anak in case na maghiwalay, kung saan sila titira. Bilang paalala, dapat daw nakasulat, pirmado, rehistrado sa local civil registry at gagawin lamang ang prenup bago ang kasal. Pero sa huli, hindi ro dapat maging hadlang ang ganitong kasunduan para sa mga may balak magpakasal na tunay namang nagmamahalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, kahit busy sa shooting ng Sigabo, si Sue Ramirez, abay nakahanap pa rin siya ng oras para makipag-date. Nag-camping pa nga sila ni Dominic Roque. Narito po ang Frontline Showbiz Report. Relationship goals ang camping trip ng celebrity couple na sina Sue Ramirez at Dominic Roque. Ibinahagi yan ni Dominic sa Instagram at sabi ng aktor, ito raw ang unang car camping niya kasama ang kasintahang si Sue at ang sasakyang pinangalanan niyang Rap Rap. Ang sweet! O diba? Nasingit pa nga yan ni Sue kahit busy sa action serye niyang Sigabo bilang si Tekla. Alalang-alala nga si Tekla sa karakter ni Coco Martin bilang Sigabo. Akala kasi nila ay namatay na ito sa paghuli sa sindikatong si Victor Zafra alias Tigre. Ano hindi ako mag-aalala? Hindi mo ba nakita yung mga kalaban natin kanina, ha? Di ba ang dami nilang barel? Buti na lang, nakabalik si Gabo. Pero parang may problema. Kaya lang bigla may mga dumating. Tapos pinagbabaril ako. Kaya nakakuha nila sa akin si Tigre. Ang pabuya kasi sa paghuli kay Tigre, pampa-opera sana sa kanyang tatay. Kaya lang, si Sam, played by Julia Montes, ang nagwagi. May konti tayong celebration! Ma'am! Paano niyo nahuli yung alias Tigre? Sigurado ko nagpaka-action star kayo, ha? Ano na nga ba ang susunod na aksyon ni Gabo para sa kanyang ama? Abangan yan sa Sigabo pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Alas 8 ng gabi sa Todo Max Primetime 5 ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Malfori, News 5. Basta ang alam ko. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Miyerkules. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. At syempre, papatiin ka naman namin. Happy birthday! Ito na! To you! Thank you! May pa-cake pa, grabe. Siyempre. Naman, Grabe papo. naman. Ako favorite ko pa naman yan, mango.
Ayan. Make a wish. Ang wish ko, ayan. Okay. Ano, Secret secret mo ko na na lang. yung wish ko, Oo, ha? secret mo na Hindi ko na lang. i-announce na, ano, alam mo na. Oo. Okay. Ayan. Happy birthday, Thank you sa regalo. Salamat. May binubulong si Ces. Naririnig ko yung boses ni Ces Drilon. ah. How old are you? Hindi na pwede sabihin. Go! Basta hindi pa ako senior. Ay, di pa. Di pa senior. Happy birthday. Tagal pa. Oo, Thank matagal you. pa. Thank you sa inyong Happy lahat. birthday. Mga dalawang dekada ka Oo pa nga, tayo, tagal- diba? tagal pa Sana. yun, no? Tagal pa yun. Happy birthday. Oh. Tagal pa. Okay, thank you. Thank you. Abangan nyo kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo. Happy birthday! Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.